Congratulations, you are the Pinoy Big Brother Double Up Big Winner, Melay! Pinoy Big Brother Season 3 Big Winner Melay Cantiveros. Ilang beses pinatunayang hindi siya patatalo sa mga hamon ng buhay. Nag-iisang babae sa apat na magkakapatid si Melissa, anak ng mangingisdang si Dionisio at Virginia na pinalaki sa simpleng pamumuhay sa General Santos City. Paano ka ba nung bata? Makulit yung para akong matakbo. So- Tapos minsan naglalaro, kung may bahayan, binabaya-bahayan nila ako. Pero kung maglaro sila, kidnapper, ako din yung kidnapper. Yung give and take kami sa mga kapatid ko. Nag-text ako, naalala ko yun. Ako yung kidnapper, Miss Carmina. Bro, sige, sali ka sa laro dito. Ikaw yung kidnapper. Sila yung pulis. Sila yung bida. Binugbog gano'n. na nila ako. Umiyak ako, papa. Binugbog ako sa... Kaya ako nagbugbog. Nung lumalaki ka, syempre nagdadalaga ka na, di ba? Wala ka bang mga insecurities? Sa ngipin ko, Miss Carmina. Sorry lang. Kasi, yung one set apart ako. Yung uso yung dati yung kuan, braces. Yung mga... Oo, pangmaya. Pag high school, pag may braces ka, ibig sabihin mayaman ka, di ba? Mayaman, so okay, may braces siya. Pero, hindi ko makuha kasi nga, mahal daw yun, sabi ng mama ko. Yung nakikita ko sa classmate ko, yung parang, ang ganda lagi ng damit niya. Pero hindi ko mareklamo sa mga muka, yung mga classmate ko, naglalagay ng mga kuan, facial skincare. Pulubo lang sa akin kasi pulubo lang yung ma-afford. Kami, pinalaki kami ng mama ko, hindi kami magreklamo. Kung ano yung binibigay niya, yun lang yung kaya. So, kaya ngayon, yung mga classmate ko naglalagay ng pulbo, botos-botos na yung mukha kasi. Naglalagay ng mga facial. So nagkaroon ng PBB audition sa Gensan. Pinag-isipan mo ba? O ito ba ay parang pinagtripan mo lang ba? Sige, try kong sumali. Ang mga barkada ko talaga, Miss Carmina, talaga. Ang nagsabi na mag-audition. Nawagan nila ako, hoy, pumunta ka dito sa audition. Sabi ko, ayun nga, ikaw, feeling mo naman matanggap ka. Hindi ka nga matatanggap, pumunta ka lang sa audition. 23,249, yung number ko doon sa pila. Oo. In-interview ko Direk Lauren. Kuan daw yung negosyo na itatayo ko sa Gensan. Isip ko, sari-sari store. Sabi ko, yung first tinanong ko, sari-sari store. Yung pangalawa, mini-mart. Yung isa naman, mga basta lahat, mart. Mart to lahat. Sabi ko, baka pagalitan ako ni Direk Lauren na. Ako naman, sabi ko, vulcanizing shop. Hindi man ang parlor o restaurant, hindi. Vulcanizing shop. Vulcanizing shop kasi uso po dito. At saka para sa mga gulong. Kasi ang Mindanao, land travel yun, walang nasadong dagat. Kaya uso ang vulcanizing shop sa amin. Hindi naman ako nagpapatawa nun. Seryoso naman magsagot ko nun. Tawa nga si Direk Lauren. Okay. Tinanggap niya ako. You are the Pinoy Big Brother Double Up Big Winner, Melay! Ano yung mga nagbago sa buhay mo simula nung tinanghal kang PBB winner? Kasi di ba yung dati sa kanto lang ako, yung lalabas lang ako ng kanto. Tapos, kasi ako dati released ako eh. Ah, okay. Yung aus, ganun talaga ako sa mga... Parang wala akong pakialam sa mga TV, wala ako niyan. Nakikita ko sa TV yung nagrarally. Hoy, ganun talaga kami. Pero yung... Grabe yung impact talaga paglabas ko na, ganito pala yung showbiz. Saan ka pinaka na-shock? Nagmelason kami noon eh. Oo nga. Hindi namin alam yung melason. Yung paglabas namin, alam na namin, yung parang... Ganun pala, tinitaping pala kami noon. Yung parang, ganun pala yung taping. Yung taping para 24 hours. Yung magdamag ka pala doon, yung parang, wala, akala ko yung trabaho, 8 hours lang. Yung mga... So saan ka naman pinaka natakot? Takot naman ako sa mga boss. Sa mga boss na ABS. Ako ganun parati eh. Pag lalo na sa school, takot ako sa mga dean. Oo, sa mga principal. Sa mga principal. Ako takot, inisip ko rin mga principal, mga dean sila, Ma'am Charo. Takot ako Saan ka naman pinaka natuwa? sa kuan, TF. Siyempre, oo, aminin natin yan. Mas, nagluto pa rin TF ng artista mo. Oo. Doon sa Gensan, parang kiss-kiss ka parang isda doon. Parang ilang oras lang, pero 100 kuan lang pala yung sildo mo. Parang dura lang dito sa artista yung sildo ng mga kiss-kiss doon sa amin. Pawis-pawis, tagaktak pa yung pawis mo. Mula sa kanyang hit TV shows na Melason in Love, Impostor, Kokey at Ako, Banana Split, sa pagiging cover sa mga magazines, hanggang sa pagiging bida sa pelikulang The Adventures of Pereza, nagawa ni Melay na makapagpatayo ng business na motor parts and vulcanizing shop. Close kami, high school na talaga. Siyempre kasi artista na siya, sikat na siya. Ngayon, tinutungan niya pamilya niya. May konting negosyo na rin sila doon. Dito pa yung mga gusto ng papa niya, magkasasakyan, binigyan niya ng sasakyan. Si Melay kasi, mapakababaw lang niya makapagtapos siguro, tapos matulungan yung pamilya niya. Ano lang naman yun siya eh. Wala siyang ibang inihiling. Grabe yung faith niya kay God. Doon ako believe sa kanya din. Kaninang minention mo yung Melason. That time, parang napipressure na parang kailangan manatiling intact yung love team ninyo. Wala naman, Miss Carmina, kasi
parang minahal naman daw nila kami na ganun eh. Minsan nag-aaway kami sa harap ng mga boss. Kahit nagalit kami, galit talaga kami. Kaya yung parang hindi naman ako na-pressure, nag-enjoy naman ako. Pero yung dumating na sa yung mag-break na kami, doon ako nahirapan talaga. Bakit? Ba't ka nahirapan? Kasi iniisip ko yung mga fans. Parang okay, yung, ganun talaga yun. Sabi ko, ganito naman yung totoo. Tsaka siguro minahal nila kami ng totoo. So kailangan din nilang malaman ang totoo na wala na din kami. My life saw the kindness in Jason. Yeah, and then Jason then saw the beauty inside my life. Yung relationship nila is very unique. I told her, if you're not happy and if you're suffering with him, well, what's the point of staying in the relationship? Paano ka nakakapag-move on sa mga ganon? Tinitake time ko lang na mag-move on ako, yung ini-enjoy ko yung sarili ko lang. Miss Carmina, yung walang kaibigan, ako lang muna sa kwarto. Tsaka yun yung na-learn ko na lesson nung nag-break kami ni Jason. Kailangan mo palang i-take time lahat ng experience mo. Maiyak man yan, magalit man yan, take time, i-enjoy mo. I-enjoy mo, namnamin mo. Oo, namnamin mo kasi doon ka Tama. nagiging mature. At Paano kayo naging okay? nangyari na lang, Miss Carmen. Kasi yung fans nag-invite. Kaya nagkita kami sa fans ko. Una-una parang may ilang pa kasi parang nahiya pa kami sa isa kasi nga, di ba? Oo. Pero bumalik naman yung rapport namin, yung natatawanan kami. Pero parang hanggang dun na lang muna kami. Yung aking priority, hindi ko napupunta sa kanya talaga. Na parang hindi ko nababalik yung mga yung love, yung gan. Yun yung gusto kong paintindi sa kanya na yung trust ba na, syempre kahit saan pumupunta ako, hindi naman palagi siyang kasama ko. Kasi yun na importante, trust, feeling ko kulang siya sa trust sa akin eh. Pero, di ba yun, kaya after mga siguro 6 months, parang nabalik naman sa dati yung ano namin, yung sama namin. Almost every week naman, magkasama kami. Minsan magsimba, minsan magkain. Siguro yung salitang boyfriend lang at girlfriend yun na bago. Pero yung sama namin kasi parang ganun pa rin. Ayun, siguro, parang mas better na. Wala masyadong expectation sa isa't isa. Sa ngayon, hanggang dun lang muna. Oo naman, Oo. Miss Carmina. Pero hindi ko naman kino-close yung door ko na hindi na talaga siya. Binibiro ko lang naman siya kasi panahon na okay, may karelasyon ako, may karelasyon din siya. Na-miss pala namin yung isa't isa. Parang, ay, mas the best para yung si Jason karelasyon. Parang gano'n. Kami pa rin. Tama. Kung may ibabalik natin ang oras, meron ka bang itatama na sa tingin mo mali mong ginawa? Wala siguro, Miss Carmina. Kasi kapag itatama ko yun, siguro hindi na ako nandito sa showbiz. Hindi ko na makakamit, hindi ko na makakuhan ko yung family ko na okay yung buhay namin. Lahat siguro ng pagkakamali ko dati, masasabi ko na kailangan ko talaga maka-learn ng lesson at hindi ko nagagawin ngayon. Pero hindi ko naman masabi na matatama kasi dahil doon, naka-learn ako na at nag-grow ako dito. Tama. Thank you so much, Melay. Maraming salamat. Thank you. Natural comedian si Melay, no? At alam mo, ito yung pinakamagandang description ng isang komedyante, yung hindi niya alam o hindi siya aware na nakakatawa siya. Totoo yan, totoo yan. Alam mo, nung kausap ko siya, first time ko siyang makilala, first time ko siyang, yun nga kausap, tawang-tawa ako sa kanya. Natutuwa ako sa kanya, gusto ko siyang iuwi. Alam mo yun, yung talagang... Ano, parang teddy bear? Oo, parang ganun. Kasi hindi nga niya namamalayan na pinapatawa niya ako. Yung ganun. Kasi talagang what you see is what you get. Walang effort. Kasi napanood ko yung pelikula nilang dalawa ni Jason eh. Puresa? Oo, napanood ko. Sabi ko, siguro nakakatawa siya. Sabi ko, siguro uma-acting siya. Kasi diba, syempre, komedyante siya. Sabi ko, oh my gosh, ganyan pala talaga siya sa totoong buhay. Nakakatawa siya. Ako ba yan sa media rin? Ang bilis daw magsalita. Oo nga. Parang wala siyang period, ano? Oo, mabuti. Dire-diretso siyang ganyan. Correct. Kaya kanina nagsasalita siya, pinagmamasok. Ano sinasabi niya? Parang tuloy-tuloy. Mabuti lang, mabilis na ako magsalita. Nagkakaintindihan kami. Kaya minsan... Ano, kaya hindi siya nagkakaroon. Nang? Wala siyang period eh. At saka... Anyway, kasabay rito, nakikita mo tutulatan sinasabi niya kasi may expression sa mukha niya eh. Oo. It's very expressive siya eh. Correct. Mga, lalo na yung mata niya, nagugulat ako sa kanya eh. Pag lumalaki. Pero siguro, napakasarap kasama ng batang ito. Oo. Alam mo, gusto ko Napakasaya. mag-usap siya at saka yung kambal. Si George. Ay, kambal. Si George. Oo, si George at si Jai. Oo, no? Gusto ko mag-usap silang tatlo. Paano na kaya? Ang mahihirapan dyan yung mga manunood. Hindi maintindihan. Oo nga. Anyway, thank you, Melay. Ang ganda ng interview mo. Natutuwa ako. Ito ang maganda sa